Ilang araw ako nagkulong sa aking kwarto. Wala akong kinakausap para sila mami at maging si Kizzy. Lagi siyang nagsesend sa akin ng mga lectures sa mga subject namin. Hindi niya alam na nag-drop out na ako sa klase. Ako na rin mismo ang nag-block sa mga account ni Tinay, Argos, Ellen at buong taong nakapaligid sa kanila. Pinrivate ko rin ang mismong account ko para wala sila makikita kung gagawa man sila ng dummy account. Ayoko na makarinig ng tungkol sa kanila. Ayoko ni isa dahil sila naman ang tumapos ng lahat. I sighed at tinitigan ang kisame sa kwarto ko. Simulang malaman nila mami na preggy ako, hindi na nila ako pinapakilos. Baka raw kasi mapahamak ang baby ko. Alam na rin ng mga tita ko sa side ni daddy at ni mami na buntis ako. Mabuti na lang at naintindihan nila. Natawa pa nga sila dahil magkakaroon daw sila ng apo. Napakamot na lang ako nang marinig ko yon. Buti na lang din, di sila nagtanong kung sinong ama ng dinadala ko. Hindi ko kasi masasagot yon. Kung yung mismong ama nito hindi inako. Napabaling ako na mag-vibrate ang cellphone kong nasa side table. Dahan-dahan akong tumayo at umupo sa gilid ng kama. Nakita ko roon ang pangalan ni Gizzy. Napangiti ako. Hindi talaga siya pumapaya sa pangangamusta sa akin. Hi Gizzy! Magiliw kong sagot sa kabilang linya. Catherine! Matinis sa sabi niya sa aking pangalan. Miss na kita. Wala akong kasabay kumain sa garden. Kailan ka ba papasok? Baka sa boses niya ang lungkot. Napangiti ako dahil doon. Pero nalulungkot din dahil hindi na ako papasok. Malapit na Gizzy. Gugulatin na lang kita kapag pumasok ako. I lied. Ayoko kasing malungkot si Gizzy, kahit alam kong doon din naman ang punta nun. Ay, may chismis pala ako sa iyo, Catherine. Napukunot ang aking noo sa kanyang sinabi. Alam kong bawal ka ma-stress, pero ayoko magsinungaling, di ba? Ilang beses ko nakikita si Tinay na masama ang tingin sa akin. At may bagong kumakalat na naman dito eh. Hinintay ko ang susunod niyang sasabihin. Hello, Gizzy. Nandyan ka pa ba? Tawag ko sa kanya sa kabilang linya. Tinitingnan ko ang cellphone ko. Nasa linya pa din man siya. Bakit ayaw niyang sumagot? Narinig kong napabuntong hininga siya. Kumakalat dito about sa inyo ng kaklubmate mong Griffin ang pangalan. Hindi na bago. Wala na akong paki sa sasabihin nila. Hindi na rin naman ako papasok pa. Ah, ganun ba? Anong ganun ba, Catherine? Nagpapakalat na naman sila ng fake news tungkol sa'yo. Galit na sabi niya sa akin. Pabayaan mo na yon, Gizzy. Wala naman silang alam. Alam naman natin ang totoo. Pabayaan mo silang kainin ng mga kasinungaling ang binubuo nila. Paliwanag ko sa kanya. Kahit anong sabihin nila sa akin, wala na sa akin yun. Hindi ako magpapa-apekto sa mga kasinungalingan nila. Pero, siya, Gizzy. Ingat ka sa pag-uwi ha. Kain muna ako. Bye! Saad ko sa kanya at pinaba ko na ang tawag. Magbato man sila na magbato ng kasinungalingan tungkol sa akin. Wala na akong bakit dahil sarado ng isip ko sa kanilang lahat. Ilang linggo pa ang nagdaan. Inaayos na nila mami ang papeles namin papuntang California. Good morning, Mommy! Masayang sabi ko sa kanya nang makitang may dala siyang papeles. For me, princess. Anya sa akin at inilapag sa aking gilid ang nakahiwa ng mansanas. Thank you po, Mommy. At tumutok na ulit ako sa anime na pinapanood ko. Ang gwapo talaga ni Lori. Pero ang ikli ng appearance niya kada episode, mukhang siyang pinaglilihian ko. Ang gwapo nang talaga. Kumuha ko ng apple sa aking gilid at napatili ako nang halikanin at sumisichi. Napatakip ako ng aking bibig dahil katabi ko pala si Mommy. Sorry, Mommy. Sabay peace sign ko sa kanya. Hinaplos si Mommy ang aking buhok kaya napatingin ako sa kanya. Ano po yun, Mommy? Takang tanong ko sa kanya. Lumiti siya sa akin. Princess, desidido ka na ba sa plano mo? Nag-aalalang tanong ni Mommy sa akin. Sinubo kong huling apple na nasa kamay ko at niniya muna bago sumagot kay Mommy.
Tumango ako sa kanya. Wala na pong atrasan to, Mommy. Nagpaliwanag naman po ako sa kanya, pero di siya naniwala sa akin. Ni isa sa kanila wala akong naniwala sa mga sinabi ko. Paliwanag ko kay Mommy ang lahat ng umuwi ako pagkatapos kong kausapin si Arcus. Gusto nga niyang sumugod kay Tita Norma, pero inawit namin siya ni Daddy. Wala naman ng saysay kung kakausapin pa namin sila. Kung mismong anak nilang umayaw na. I'm very proud of you, Princess. Sobrang strong mo. Napalaki ka namin ng tama. Saad niya sa akin at niyakap ako na mahigpit. Kayo po ang nagpalaki sa akin, Mommy. Kayo ni Daddy. Strong din po kayo kaya din ko rin maging strong. Saad ko sa kanya at niyakap siya pabalik. Our first semester has done. Kahit di na ako nakapasok ng isang buwan, nagkaroon pa rin ako ng grades. Pinag-special exam kasi ako ng mga professor ko. Kahit papano, pasado ang mga grades ko. Sayang naman daw kasi kung di ko tatapusin, kaya di sila pumayag sa dropout na binigay nila, Mommy. Inaayos ko ng mga damit na dadalhin ko papuntang California. Naghahanda na ako pag alis namin. Balak naming umalis ngayong linggo. Yun din kasi ang suggestion na binigay ni Dr. Oliver sa amin. Nakausap na raw niya ang magiging doktor ko roon. Nag-unat-unat ako na matapos kong iayos ang huling malatang dadalhin ko. Sumasakit na rin ang balakang at likod ko. Dahil daw to sa pagbubuntis ko. Nahalata na ang baby bump ko. Hinaplos ko ang aking tiyan. Stay strong ka dyan, baby, ha? Gagawin lahat ni Mommy para mailabas kitang healthy. Kausap ko sa aking baby bump. Tiningnan ko ang buong sulok ng kwarto ko. Hindi ko alam kung kailan ko ulit makikita. Matagal-tagal pa siguro ulit. 2 maleta, 1 backpack at body bag ang dadalhin ko. Mas okay nang marami ang dala kaysa naman bumili kami roon. Princess, nakita ko si Mommy na sumilip sa aking kwarto. Bakit po, Mommy? Pagtatanong ko sa kanya at lumapit sa kanya. Si Gizzy, nasa labas ng gate. Gusto ko makausap. Pinapapasok ko nga pero ayaw niya. Wika niya sa akin. Napatitig ako sa mukha ni Mommy. Wala namang text si Gizzy sa akin na pupunta siya ngayon. Salamat po, Mommy. Bababa na rin po ako. Ani ko sa kanya. Nauna nang bumaba si Mommy sa akin at sumunod na rin akong bumaba sa sala. Nasa labas raw si Gizzy. Nakita ko si Ate Josie na nagdidilig ng mga bulaklak ni Mommy. Isasama namin si Ate Josie sa California at kamag-anak namin ang mag-aasikaso sa bulaklak ni Mommy. Ibinili niya na to kay Tita Eileen. Pagbukas ko ng gate, nakita ko agad si Gizzy na nakaupo sa street gutter sa tapat mismo ng gate namin. Gizzy! Tawag ko sa kanyang pangalan. Lumingon siya sa akin at napatayo. Malamlam ang kanyang mukhang nakatingin sa akin. Catherine, banggit niya sa aking pangalan. Nakatitig lang siya sa akin at gano'n na lamang ang gulat ko nang yakapin niya ako na mahigpit. Ang daya mo naman? Gizzy, naramdaman kong umiiyak siya sa aking braso dahil ramdam ko ang pagtulo na kanyang luha sa aking balat. Kailan mo sasabihin sa akin kapag nakaalis na kayo? Nauutal niyang saadin sa akin. Bakit kailangan niyo pang umalis? Wala bang operasyon na meron dito sa Pinas? Nagulat ako sa kanyang sinabi. Gizzy, doon kasi balak nila Mommy na mga anak ako. Huwag ka na magsinungaling sa akin, Catherine. Putol niyang sabi sa akin. Bakit mo nilihim? Wala ka ba balak na ipagtapat sa akin ang tungkol sa sakit mo? Gulat na gulat ang aking mga mata dahil sa kanyang sinabi. Humiwalay siya sa akin. Nakita ko ang mata niyang namumula. Siguro nagtataka ka kung paano ko nalaman. Hindi pa rin ako makapagsalita sa harapan niya. Natatandaan mo ba yung pumunta tayong mall? Yung tinanong kita kung para saan yung iniinom mong gamot. Sabi mo sa akin vitamins mo yun. Pero di ako naniwala sa sinabi mo, Catherine. Napanganga ako sa kanya habang hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya. Nahulog yung balat ng gamot na yun, Catherine. Kinuha ko at pinatingnan ko sa kakilala kong doktor.
Isa raw yung gamot para sa mga breast cancer, Catherine. Kailan pa? Pagtatanong niya sa akin, ngumiti ako kay Gazy. Last year ko lang nalaman. Tinago namin nila Mami dahil ayoko mag-alala ka sa akin. Kaya ko naman labanan to, pero matagal akong nakapagsalita ulit. Lumala raw, kaya dinagdagan ng dosage ng gamot ko. Kundi raw aagapan baka maging stage 2 ng sakit na meron ako. Pumayag ako na dagdagan ng dosage pero nagbago na malaman kong buntis ako. Makakasama sa baby ko. Kaya pinagpasyahan na naming magpa-surgery ako sa ibang bansa. Bakit di mo pinaalam sa amin? Mahinang sabi niya. Ayokong kaawaan kasi ako, Gazy. Ayoko niyang ganon. Kaya nagpasya ako makipaghiwalay kay Arcus. Baka kasi hindi ako makasurvive sa operasyon eh. Kaya inunahan ko ng tadhana para sa aming dalawa. Nilapitan ko si Gazy, hinawakan ko ang kanyang dalawang kamay. Please, wag mo sabihin sa kanila yung nalaman mo, Gazy. Ayokong kaawaan nila ako. Ayoko may marinig na naman ako masasakit mula sa kanila. Tama na yung huling rinig ko kay Arcus. Pinunasan ko ang huling luhang tumulo sa aking pisngi. Mabubuhay ako dahil may inspirasyon na akong mabuhay, Gazy. Sana sa susunod nating pagkikita, wala na akong iniindang sakit. At saka, isa ka kaya sa magiging ninang nito. Natatawa kong sabi sa kanya at tinuro ang aking baby bump. Tumango siya sa akin. Promise me, Catherine, babalik ka ha? Hihintayin kitang kasama ang baby mo. Ani niya sa akin at niyakap ako. Promise, Marine, na magiging masaya ka rin, Gazy. Sana kapag nagkita ulit tayo, maging masaya ka na talaga. Humiwalay siya sa akin. Nawala na yung totoong ngiti mo na umaabot hanggang sa mata mo. Sana makita ko ulit yun. Pagpapatuloy kong sabi sa kanya. Pangako. Sabay naming sabi sa isa't isa at pinagbuklod ang aming mga pinky finger. Nang araw na yon, ay may iniwan akong pangako sa nag-isang taong di ako iniwanan. Sa taong nagtiwala sa akin kahit sa maikling panahon ng aming pagkakaibigan. Catherine, kamusta ka dyan sa California? Ngumiti ako kay Gazy na mag-request siya mag-video call sa akin. I'm doing good here, Gazy. Medyo nag-i-snow na rito. See? Ani ko sa kanya at pinakitang paligid kung nasaan ako. Wow! Ilang damit ng suot mo ngayon, Catherine? Masayang tanong niya sa akin habang nakikita ko ang ningning sa kanyang mga mata. Tinaas ko ang 3 daliri ko sa kamera. 3 damit na ang suot ko, tapos puro makakapal pa yon, Gazy. Uy, ingatan mo ang baby mo ha? Tumango ako sa kanya. Lagi na lang niya yan sinasabi sa akin. Walang araw niyang sinasabi ang tungkol sa baby ko. Oo nga pala, Catherine. Ayoko namang sabihin sa'yo to, pero nag-promise tayong no more secrets, right? Tumango ako sa kanya. Nakita kong tumingin ang mga mata niya sa gilid. May tinatago siya sa akin. And kasi, ilang buwan ka na dyan sa Amerika, di ba? Nakatingin lamang ako sa kanya at naghihintay na muli siya magsalita. Kahapon, nilapitan ako ni X. Tinatanong ka sa akin kung saan daw kayo lumipat. Nabisit ako sa tanong niya. Binara ko nga kahapon maging yung ex-boyfriend mong si Tinay. Baka sa boses niya ang galit. Nagpasya kasi kaming di babanggitin ang mga pangalan nila. Kaya first letter na lang sinasabi namin. Ang lakas ng mga apag na magtanong sa akin. Pagkatapos kang pagsalitaan niya masasakit na salita, tapos makikichismis sa akin. Sabi ko sa kanila, itanong niyo sa lelang yung panot. Sabay alis ko sa harapan nila. Napatawa ko sa sinabi ni Gazy. Oh, bakit ka tumatawa? Hindi ako nagbibiro, Catherine. Nabwisit talaga ako sa kahapon sa kanilang dalawa. Manigas sila. Never ko sasabihin sa kanila. Deserve nila makonsensya kung meron man sila nun. Hindi pa rin nawawala ang pagkakunot ng kanyang noo. Huwag mo na lang pansinin, Gazy. Baka wala na siguro silang pinagbubuntong ang inis kaya namiss nila ako. Kalmado kong sabi sa kanya. Hindi ko sila mapapatawad sa mga sinabi nila tungkol sa'yo. Silang unang nakakilala sa'yo, pero mas naniwala sila sa mga sabi-sabi.
How horrible is that, right? Napalakpak ako nang marinig ko nag-English si Gizzy. Wow, English yun, Gizzy ha? Nakita ko ngumisi siya sa akin. Siyempre, narinig ko kaya yun sa mga customer ng bar namin. Proud niyang sabi sa akin at kinindatan pa niya ako. May ichichismis din pala ako tungkol sa akin. Naging seryoso ang mukha ko at maging ang boses ni Gizzy ay sumeryoso na rin. Tungkol sa kanya pa rin ba? Pagtatanong ko sa kanya, tumango siya sa akin. Yup, visit na ina yon. Pumunta sa bahay namin at lumuhod-luhod pa roon sa harap mismo ng bahay, Catherine. Gumagawa ng eskandalo roon. Kaya ayun, naging topic na naman ako ng mga marita sa amin. Mahina kong napatawa sa sinabi niya. Ano naman ang pinagsabi niya ngayon sa'yo? Pagtatanong ko sa kanya. Parang naging talisaray ang buhay ni Gizzy dahil sa letter E na yon. Puro kasinungalingan ang pinagsasabi ng isang yon. Narinding ako sa mga pinagsasabi niya. Kaya ayun, binuhusan ko ng tubig. Yung galing sa kanal. Visit siya? Napanguwi ako sa sinabi niya. Kanal? Yak! Akala ko ba tapos na kayong dalawa, Gizzy? Bakit naghahabol pa rin siya? Nagtataka kong tanong sa kanya. Naging customer niya raw kasi ang isang yon. Mukhang nahulog sa maganda mukha ni Gizzy. Maganda naman talaga siya. Tapos na kaya kami nun, Catherine. Tapos na kaming maggamitan ng gagong yun. Pero siya yata tong hindi makaget over sa akin. Pananagutan daw ako ng gagong yun. Di naman ako buntis. Nakapils kaya ako. Nanggagalaiti na naman siya. Relax lang, Gizzy. Ang puso mo, okay? Relax. Hingang malalim. Pagpapakalma ko sa kanya, narinig kong tumunog ang kanang gila. Alam mo, Catherine, hindi lang taga matanggap ng ego ng isang yon na may billiard ako. Sira ulo. May matinutong si billiard tapos cardiologist pa. Hindi katulad ng gagong yun puro pasok ng gusto. Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Hindi pa rin nagbabagong bibig niya. Hindi ma-filter man lang. Yung bibig mo, Gizzy. Ulalas kong sabi sa kanya. Tanging tawa lang ang binigay niya sa akin. Please, Catherine. By the way, next week na yung operation mo, di ba? Tumango ako sa kanya. Promise ko, magiging successful ang operation ko. Nangako ako sa'yo, di ba? Masayang saad ko sa kanya. Pinapanalangin ko rin ang pagiging successful ng operation mo, Catherine. Kasama kayo ng baby mo sa panalangin ko. Alam kong carry mo yon? Oo naman, Gizzy. Caring-carry para sa baby ko. Ani ko sa kanya at pinakita ko pa sa kanya ang aking muscle sa kanang braso ko. That's the spirit, Catherine. O sige na, maghahating gabi na rito. Ipasok pa ako mamaya. Ingat ka dyan, Catherine. Nag-unat siya na kanyang kamay at narinig ko ang paghikab niya sa screen. Good night, Gizzy. Ingat ka sa pagpasok mo mamaya. Bye! Paalam ko sa kanya. Bye, Catherine and kay baby. Sabay baba namin ang video call. Napasandal ako at nilapag ang phone sa aking gilid. Nag-deactivate nga pala ako sa lahat ng social media accounts ko. Tanging Skype lang ang communication namin ni Gizzy. Gumawa talaga kami nito para roon kami mag-usap. Ayoko ma-stress sa social media. Ayoko may mabasa tungkol sa akin at sa kanila. Mabuti na to nasa malayo ako sa social media para mapabuti ang lagay ko at ang baby ko. Tumayo ako sa rocking chair na nandito sa bakuran ni na Tita Isa, kapatid ni Daddy. Nababalutan ang buong bakuran ng zoo. Inalis ko lamang ang snow sa rocking chair na inupuan ko. Pagkapasok ko sa bahay, nadatnan ko si Mami na lumabas mula sa kusina. Princess, it's good that you came in as well. I cooked sopas. It first okay? Tumango ako sa sinabi ni Mami at dumiretso sa dining table. Nakita ko roon ang pinsan kong si Red Taxicto. Mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Hi Kuya Red. Bati ko sa kanya at umupo sa opposite side niya. Ngumiti siya sa akin at nagpatuloy na kumain ng sopas. Hindi ako nahihirapan dito dahil mababait silang lahat sa akin. Si Tita Isa pa nga bumibili ng needs ko para kay baby eh. Kasi walang anak na babae si Tita Isa.
Tanging si Kuya Red lang. Princess, ito ng sopas mo. At pinagbalatan na kita ng apples. Saad ni Mami na inilapag niya sa akin ng mga yon. Salamat po, Mami. Wika ko sa kanya at hinipan ng sopas na nasa kutsara ko. May iwan muna namin kayo ni Red dito, Princess. Nandiyan naman sa Ate Josie mo. May pupuntahan kami ng Tita Isa mo, ha? After mo kumain, magpahinga ka muna. Tumango ako sa sinabi ni Mami sa akin. Pinapakondisyon din nila ang katawan ko para sa magiging operasyon ko next week. Okay po, Mami. Ingat po kayo. Ani ko sa kanya at hinalikan siya sa kanyang pisngi. Nakita ko si Tita Isa na sumilip sa amin. Ingat po kayo, Tita Isa. Kaway ko kay Tita at ngumiti siya sa akin. Red, ikaw muna bahala sa pinsan mo, okay? Rinig kong bili ni Tita kay Kuya Red. Yes po, Mami. Walang lingon na sabi niya sa akin. Nang makaalis sina Mami at Tita Isa, inumpisahan ko na ulit kumain. Kailangan ko magpahinga para sa akin at kay baby. Napansin ko ang pagtingin-tingin ni Kuya Red sa akin. Gusto ko magtanong kung bakit, pero tinikom ko na lang ang bibig ko. Napaangat ako ng tingin nang tumayo na siya. Just put what you ate in the sink. I'll wash the dishes. Go to your room and dress, Catherine. Bili niyang sabi sa akin at tumango sa kanya. Dumaan siya sa aking gilid. Revenge, okay? Bulong niya sa akin. Napatingin ako sa kanya at tanging ngisi na lamang ang binigay niya sa akin. Revenge? Kanino? Kay ex ba? At dito na po nagtatapos ang 16 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.